Today, I'd like to share on let the purpose of the Lord prevail. Okay? Let the purpose of the Lord prevail. Now, of all other plans, of all many plans, tingnan natin lagi ano yung purpose. Okay? Ang purpose nito ay para makapag-relax ako. Ang purpose nito ay para makapag-gain ng strength. Ang purpose nito ay para madagdagan yung aking kaalaman. Ang purpose nito ay para mas marami akong makilala, magkaroon ako ng network. So, let the purpose of the Lord prevail. And at the end of the day, whether yung lakad mo, yung plano mo, natuloy o hindi, well, you are at peace. Purpose siguro ng Panginoon. Ay, may mas malaking purpose, may mas mataas na purpose ng Panginoon. Bakit hindi nag-prevail yung plano ko? Okay. So, the only way that we can have at peace, doon sa mga failures natin. Sino may failure sa buhay? Parang mas marami. Sinong may success? Marami din, okay? So that magkaroon tayo ng peace of mind that if we fail in some things, because the Lord's purpose prevail. Okay. If we succeed as well, okay, then we are at peace that it is the Lord's purpose that prevail. So, kanina binasa natin, I'd like to read once again. Okay. Maganda po, mamaya, pwede nyo rin basahin muli yung chapter 19, mga preceding verses of this. Bakit nasabi ni Solomon at the end of the day, a person known to be the wisest person that ever lived, ay si Solomon. Sabi niya dito, listen to advice and accept instruction, that you may gain wisdom in the future. Okay. Kung titinan po natin, taong kilalang matalino, naghari, okay, at nirerespeto ng maraming mga kaharian at maraming mga royalty sa panahon niya, ay mayroong advice sa atin. Sabi niya, listen to advice. Now, sa mga ginagawa nating desisyon sa buhay, be honest with yourself. Okay? Have you ever asked advice? Well, maaaring sabihin natin, Pastor, minor lang naman na desisyon. But na-realize ba minsan na yung mga minor decision na ginagawa natin, ayun pa yung nagpapabagal sa buhay natin? Minor na hindi natin inabala yung ibang tao to ask advice. Minor dahil akala natin kaya natin. Okay? So, even Solomon, the wisest king, sabi niya, listen to advice and accept instruction so that you may gain wisdom in the future. For many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand or that will prevail. So first thing, this morning, I'd like to encourage us, listen to advice. Huwag nating i-disregard ang advice ng ating mga, say, magulang, ng mga tao in authority, ng mga person with experience. Yung perils natin minsan is that, alam ko na yan. Okay? Ang perils din natin minsan is that we are confident within ourselves na kaya mo on your own. Okay? But mind you, mga kapatid, even the president of our country has his own advisors. Tama? Hindi. Di ba? Meron siyang advisors for Mindanao. Meron siyang advisors for Visayas. Meron siyang advisors for Luzon. Bakit hindi na lang isang advisors? Well, he is dealing with different ethnic. He is dealing with different tribes. He is dealing with different geographical and political issues. And so, kailangan ng ating mahal na Pangulo ang different advisors. Now, I think every president, meron silang advisors. So, can you think about it na even the president and the wisest person in the world ay nangangailangan ng advisors? Or rather, they become wise because they have advisors. It's the other way around. Pwede, nga. So, yung mga kings, sa panahon ni Solomon, even before him, yung kanyang tatay, yung kanyang naunang mga hari, nakita niya na mayroon silang mga advisors. So, maging siya na tinaguriang matalino, tinaguriang mayroong wisdom, ay nangangailangan ng advisor. And he also have his own advisor. Hindi lang para sa kingdom. So, I hope that we will not neglect ang paglapit, paghanap,
at pagsangguni sa mga advice sa atin. Now, I think he is quite familiar, no? Mag-guess nyo kaya kung sino siya? Alexander the Great, yeah? Alexander the Great almost conquered the world. Almost. Okay. Maaaring sabihin natin na malawak yung nagawa ni Hitler, malawak yung nasakop ng mga leader in nung First and Second World War, but Alexander sa kanyang panahon almost conquered the world. The whole civilization. But why is that so? Bakit gano'n na lamang galing si Alexander at the age of 32, Bata pa siya nung siya ay nag-lead, bata pa siya nung siya ay tinaguri ang warrior at conqueror. No? Kaya nga Alexander the Great ang ibinansag sa kanya. At the age of 13 to 16, he was actually tutored by Aristotle. No? Kilala niyo si Aristotle, di ba? I think itong pangalan ay kapag dumaan ka ng elementarya hanggang high school ay lagi nating marinig ang kanilang katalinuhan, marami ang humanga sa kanya. Yeah? So he was tutored and mentored by those people. Not only that Aristotle, no? But also Plato. Okay? Wow, these are big names. Okay? Sa panahon ni Alexander. No? So, again, no, sabi ko, naging wise sila dahil naging wise sila kaya kumuha sila ng advisor or naging wise sila dahil mayroon silang advisor. Okay. So, on their own, they become wise because nalaman nila ang kahalagahan na magkaroon ng advisors. And I believe bilang young leader, no, si Alexander ay nagabayan, no, ng mga leader na ito. Whether sabihin natin, is he a good leader? I don't mind. Okay? But I think he was a great leader in a sense that he almost conquered the world. So, sa atin din, no, as Christian, hindi ibig sabihin na tayo'y sabihin na, Christian na ako, born again na ako, hindi ko na kailangan ng advice. Alam ko na yan. So, wag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Okay? So, these people realize the importance of advisors. Kaya, sabi sa atin ni Solomon, listen to advices. Okay? Listen to advice. Now, wag lang natin pakinggan sa isang tenga, palusot sa isang tenga. Okay? When we say listen, that means you pay attention. Okay? Pwede kasing narinig mo na hindi ka nakikinig. Di ba? Narinig mo lang, pero hindi ka talaga nakikinig. That meaning, nung dumaan ka, narinig mo, but you are not paying attention. Right? So when somebody, or when you ask for advice, you must pay attention. Okay? Sabi ni Solomon in Proverbs 11:14, where there's no counsel, the people fall or the people perish. Okay? But in the multitude of counselors, there is what? Safety. Now, you ask yourself, ilan ang advisors mo ngayon? Okay? Kanino ka lumalapit pag mayroon kang kailangang decision making sa buhay? Okay? Something that you need to make decision. Kanino ka lumalapit? Sino yung sinasangguni mo? Again, no, ilang beses ko na nasabi, sana kung mayroon kang decision na gagawin o mayroon kang isang bagay na gustong gawin, huwag kang lumapit doon sa peers mo, sa kaidaran mo, sa barkada mo. Okay? You always look for someone who is experienced in that area of your concern. Okay? Pagka sa barkada lang, pagka sa kaedad mo din, more likely, ito-tolerate ka niya. Okay? So you have to look for somebody who is good in that area of your concern. Yung sabi ni Solomon, no, even na siya ay king na, no, sabi niya, if there is no counsel, the people perish. So naintindihan ni Solomon ang kahalagahan ng advisors. Kaya nga, even sa Israel, meron po silang elders. Okay? And these elders ay sinasangguni ng kahit na mga matataas na pinuno sa kanilang bayan. Okay? So I hope today as Christians, no, whether nag-aaral ka, nasa work ka, gusto mo nang mag-start ng family, o di kaya ay kakastart mo lang ng family,
look for someone who can advise you sa area ng iyong concern. Financially, hanap ka sa mga taong successful financially. Huwag doon sa broke din. Amen? Sa area ng pag-aasawa, hanap ka ng mahinga ng advice doon sa matagumpay ang samahan. Huwag doon sa broke din. Yeah? So, you have to look for somebody who is good or expert in that area of your concern. Okay? Now, first things that I'd like to share with you is to look for the right people, experienced, and is already successful in that area of your concern. Okay. Kasi, marami sa atin maaring na-fail tayo and we realize that we fail because maling tao yung nahinga natin ng advice. Na-experience ba yun? Yeah? Bakit sa kanya pa ako humingi ng advice? Failure din pala siya sa subject na to. But sa kanya pa ako nangupya, hindi pala din siya magaling doon. No? But if you have concerns, say in your marriage, may concern ka sa finances mo, may concern ka sa relationship nyo, may concern ka sa, sa family, you look for those people who are successful in that area. Okay? Huwag kayo sabihin na, bro, bigo. So pupunta ka kayo, pareho kayong bigo. Anong plan? Ano mangyayari? Di ba? Hindi baka magyakakan pa kayo mag-inuman kasi pareho kayong bigo. See? So you have to be careful. Minsan kasi sasabihin natin, doon ako pupunta kay kasi alam ko maintindihan niya ako dahil naranasan niya rin ito. No, you look for people you look for people na napagtagumpayan niya na ang katulad mong pinagdadaanan. Are you with me? Amen? Huwag kang sumama at huwag mong puntahan yung taong doon sa area na yan ay failed din siya o na-failure siya. You can learn from him, you can learn from them, but don't ask advice from them. Maraming mga tao sa paligid natin, maybe are just looking for somebody na mag-approach sa kanila na ma-share nila yung experience na paano nila napagtagumpayan yung kanilang mga challenges in life. Okay? Kung tayo na nangangailangan ng advice are looking for somebody to give us advice, may mga tao na nag-aantay lang din sila paano nila ma-share yung kanilang experience, paano nila napagtagumpayan ang kanilang mga challenges in life. So you look for them. Okay? I thank God, nung bago pa yung church natin, nung mag-uumpisa pa lang ako, I always look for somebody who is good at this area of ministry. At kahit na magastusan, pupunta ako Maynila. Okay? Siyempre, kapag ikaw nakikipag-meeting, gagastos ka. Siyempre, ikaw yung magbabayad ng pagkain, di ba? Oh. So, ikaw yung gagastos kung saan niya gusto mag-meeting. Yung mga experience ko na yun, I thank God, I realized na okay, kanino ba ako hingin ng advice sa sitwasyon na ganito? Okay, so, hanap ako ng pastor who are successful in this area or in that area of my concern. And when asking for advice, empty your mind. Okay? Mayroong minsan humihingi ng advice na may desisyon na. Huwag ka nang maghanap ng advice kung mayroon ka ng sariling desisyon. You're just fooling yourself. Right? Basta pwede ba akong humingi ng advice na ganito? Pwede ba ito yung gagawin ko? Wala na akong magagawa dyan. Kahit na anong sasabihin ko, hindi ka makikinig. Bakit may desisyon ka na? Are you with me? Okay? So when you look for advice, when you ask for advice, kung lalapit ka sa mga tao na gusto kang makounselan, empty your mind. Kahit na mayroon ka ng desisyon, kahit na mayroon ng silakbo yung damdamin mo, kahit may gusto ka ng gagawin, if you really want wisdom, empty your mind. Yung willing kang tumanggap ng advices. Kasi kung may sarili ka ng desisyon, mga kapatid, sabi ko nga, you are just fooling yourself and you are fooling your counselors. Time, effort para ikaw ay mabigyan ng advices. So look for these
people, right people, experienced people, successful in that area of your concern. Iba-iba po, no? Hindi lahat ay magaling sa pag-advise financially. Yung iba magaling mag-advise sa family. Yung iba magaling mag-advise doon sa mga discouraged, doon sa mga nabully. Yung iba magaling mag-advise doon sa, pagiging professional. Paano ka ma-overcome yung challenges mo sa office, sa career, sa business. So, may mga tao na expert on different areas. So, ibig sabihin, hindi lang isa ang taong dapat nilalapitan mo to ask advice. Kaya nga sabi ni Solomon kanina, in the multitude of counselors, there is safety. But then, nakakalungkot dahil marami sa atin ngayon, lalo na sa era nitong social media, na kapag ka sinabi ng idol natin, hinahangaan natin na celebrity or kilala, wow, without hesitant, sinusunod natin yung sinasabi nila kahit yung family mismo nila ay broke. Kahit 3 beses na siyang nag-asawa uli. Kahit yung mga anak niya iniwan niya dahil sikat siya, sinusunod natin yung sinasabi niya. What a tragedy. So you look for people with what? With moral ascendancy. To listen to follow, to obey their counsels. Hindi dahil sikat, hindi dahil kilala, hindi dahil mayaman. Siguro kung kailangan mo ng maging successful sa iyong career, you look for people who are successful doon sa kanilang career. If you want to start a business, you look for people who are good at that business. So second is to empty your mind. Ito ay medyo challenging. Kasi alam niyo kung bakit? Minsan, ang inilalapit natin sa counselors natin para lang masabi na humingi ka ng counsel ay hindi talaga yung idea ng counselors. Naghahanap ka lang ng taong mag-affirm sa decision mo. Again, you're just fooling yourself. Maaring mabigat dahil may mga tao, may mga counselor na magbibigay sa atin ng counsel na hindi mo magugustuhan. So what will you do? Ikikriticize mo yun, hindi niya ako naintindihan kasi. Wala ka kasi sa aking posisyon. Hindi kasi ikaw ang nakakaranas ng ganyan. You see, so, you are both wasting your time. And if you become wise, if you wanted to become wise on your dealings with your challenges in life, empty your mind bago ka humingi ng counsel. Okay. So, dapat tayo magiging maingat sa maling advisor. Okay. Kaya, kung nais mong magkaroon ng katagumpayan doon sa challenges mo o sa decision-making mo, avoid these people. No? Wrong advisor can cost you your future, your life, and your family. Okay. Hindi ibig sabihin na matagal na kayo magkasama, kaibigan mo siya, ay sa kanya ka kaagad humingi ng counsel. In fact, I realize that most counsel that I ask, I never ask sa aking mga close friend. No. I ask those people who do not know me most of the time. I mean, yung hindi ko masyadong close. Para walang bias yung counsel, di ba? Walang bias yung advice. Okay? So, most of those people, I respect, I admire yung work nila, yung life, but they are not those people na lagi kong kasama, kabiruan, kabanggaan, kasikuhan, no. Okay? Because maaring nilang sabi, ayoko ma-offend ka. Friend, ayoko ma-offend ka eh. So, anong gagawin? Kukonsintihin ka. Para huwag kayo mag-away, anong gagawin? Kukonsintihin yung kahit alam nilang, delikado na yung ginagawa mo. Tika lang. Parang mayroong mali sa decision mo. No? So, you look for people who will not compromise with you. No? Because wrong advice or wrong advisor can cost you your future. Si Eve,
mali ang kanyang pinakinggan. Di ba? I mean, we have to go back sa origin ng sin. Mali yung kanyang pinakinggan. Maling hayop. Hindi naman tao eh. Okay, maling nilalang ang kanyang pinakinggan. Totoo ba? Sinabi ba talaga ng Diyos na kapag kinain mo, mamamatay ka? Totoo ba na sinabi niya mismo? You see, those people will just confuse you instead of guiding you. Okay. So, it will cost your future. It may cost your life. Maring sabihin na, teka lang, ano lang naman to? Simpleng decision, simpleng concern sa buhay. But if you get that wrong decision or wrong advisors, it can even cost you your family. So let us be careful. No? Ingat tayo, kanino tayo lumalapit, sino yung pinapakinggan natin, ito bang taong pinapakinggan natin ay naging successful na sa area na hinihingi natin na advice, na concern. Okay. Kaya nga mga kapatid, no, talaga, minsan nagagamit lang natin na parang joke-joke lang yung kamarites. No? Alam nyo, you have to go beyond it. Gusto mong umangat yung buhay mo? Gusto mong magkaroon ng success yung life mo? Don't go with those people who will just encourage you to be you yourself in the next few years. Ganito lang tayo. Dito na tayo. Huwag ka na mag-asam lang kung ano-ano pa. Makuntinto ka dito. Pag kaya narinig mo sa mga kaibigan mo, dumistansya ka na ng konti. Okay? You have to look for someone who can elevate yourself, who can help you, encourage you. Okay? Alala yung story ng manok tsaka yung agila? Yeah? Na yung farmer nakakita nung itlog ng agila na abandon, dinala niya sa kanyang farm, inilagay niya doon sa manok para ito ay mapisa. So yung agila ay nakasama yung sisiw. Namuhay bilang sisiw, kumain bilang sisiw, natulog na parang sisiw. And one day, di ba, nung siya ay naglalakad sila mga magkakapatid na sisiw, nakita niya itong malaking ibon na lumilipad ng matayog, mataas at malapad yung pakpak. Sabi niya, ang ganda niya, gusto ko rin maging katulad niya. Anong sabi ng kanyang mga kapatid na sisiw? Huwag ka nang umasa, huwag ka nang mangarap na makalipad katulad niya dahil sisiw tayo. We belong to the earth. He belong to the sky. Kasi sometimes ang ating pong yung ating pong mindset, no? Yung nagkukondisyon sa isip natin, yung mga taong nagkukondisyon sa atin, tingnan natin. Ano ba yung pangarap nila para sa atin? Ano ba yung encouragement nila? Ano ba yung words of encouragement nila para sa atin? Na tayo ay lumago, na tayo ay maging successful, or huwag ka nang mangarap. Mahirap tayo. Huwag ka nang mangarap, hanggang dito lang tayo. So yung agila, na imbis makalipad ng matayog, ay hindi nakalipad ng matayog. Bakit? Kasi ang isip niya siya ay sisiw, siya ay manok. Kasi, so instead na maabot niya yung kanyang pangarap, namatay siyang isip ay manok. Yeah. So, in our life, wrong advisor can cost you and I our future. Okay? I can still remember, sabi ko nga, when I left yung Iloilo, hindi ko matandaan kung sino nag-encourage sa akin para mag-start dito. Lahat, wag na, dito ka lang, sama-sama tayo. Dito ka lang, okay ka na dito. Dito lang tayo. No? I think maybe 80% negative. Or more than. Okay. So if I listen, baka hanggang ngayon nandun pa rin ako. Okay. Tambay-tambay, gala-gala. Okay. You see, it may cost your future, your life, and family. Of course, no? Kung ikaw ay single pa, okay. Sino pa single dito? Na nangangarap mag-asawa? Wrong advisor can cost you your family. Na instead na yung family mo, instead na yung bubuin mong pamilya, ay maglilingkod sa Panginoon, magtatapat sa Panginoon, ay naligawan ka ng unbeliever, mas gwapo.
May nakita kang mas maganda, unbeliever. Okay, mag-i-expect ka na magtatapat yan sa Panginoon. Kung sinagot mo na, hindi pa naging Krisyano, it may cost your life, your life. I can tell how many of our young people before, or even sa church na kung saan ako nag-youth pastor, I can attest to you how they avoid Christians na maging asawa. Alam mo bakit? Kasi pag Krisyano daw, ang kanilang mapapangasawa parang boring. Sa date, boring. Sa family, boring. Church, bahay, trabaho. Church, bahay, trabaho. Gusto nila yung may bisyo. Kasi may thrill. Church, wrong advisors can cost you your life and family. Wrong choices, the same. Because wrong advisors, anong i-advise nila sa'yo? Pa may problema ka, come on. Mga barkada natin. Let's say, 70% ng kaibigan natin, pag may problema ka, anong advice sa'yo? Brother Migs? Parang alam na alam mo Bakit? Yeah? More than 50% ng kaibigan mo, pag may problema ka, yayakagin kang tumagay. Tama? Na tumagay ka din. Ay, sorry. Yeah. Ladies, pagka ang inyong kausap ay unbeliever, ano ang magiging reaction nila? Ano yung magiging action nila? Di ba? So, we have to choose our advisors in life. Okay? And mind you, ang maling pakikinig ni iba ay nakarating sa atin yung consequence ng kasalanan yan. And whatever decision na pwedeng maging maling decision mo sa buhay, maaring hindi lang ikaw ang magbabayad ng consequence yan, but your family will pay for the consequence. Meaning your children and even your children's children ay pwedeng magbayad sa consequence ng maling desisyon natin sa buhay. Second, accept and follow instructions. Okay? Accept and follow. Not only to accept, but follow. Okay? Alam niyo, sa mga company, okay? Yung mga company, mayroon po yung manual. Di ba? Bago ka man lang tanggapin sa company, di ba? Ipapaintindi sa iyo yung manual ng company. Hindi kaya yung handbook. Okay? At sa atin po mga binibiling mga appliances, katulad ng ref, ng TV, ng aircon, may manual yan. May instruction dyan. Pero sino sa atin, na pag binili natin yung TV, binasa mo muna yung manual? Ha? Wala na Pagdating sa bahay, anong ginawa mo? Sinaksak mo kaagad. Tapos, nanood. And then, nung hindi mo na malaman sa remote, tsaka ka palang pumunta doon sa manual. Tama? Tama? Di ba? Buti na lang, hindi galing sa ibang bansa. Kasi kung pagdating dito, galing sa US, pag saksak mo, boom. Kasi 110 pala. O di kaya nabibili natin sa, di ba, sa mga surplus. Minsan may 110 dyan, no? Buti nung dumating yung kauna-unahang aircon namin, no? Pinadala ng kapatid ni Mamich. Galing sa Japan, nabasa ko, muntik ko na masaksak sa 220, no? Di sabog sana, no? So, see, you have to read the manual. Manual or instructions. Kasi importante yan. Pwedeng, pag binasa mo yung manual, ma-prevent mo yung disaster. Or, kung may nangyari na sa isang bagay at hindi mo na alam ang gagawin, then you go back to the manual. Para maitama mo, maiayos mo ang diferensya doon sa binili mong appliances. Sabi kanina ni Solomon, no, sa may verse 20, that we should accept instruction. Dapat natin tanggapin yung instruction. Ngayon, saan yung instruction natin? Kung ang business may manual, ang product mayroon siyang manual, may instruction, tayo naman mayroon tayong spiritual manual. Right? So, again, katulad ng isang bagay, katulad ng TV, no? Pwedeng basahin mo muna yung manual para ma-start mo ng ayos, or kung kailan may sira, tsaka mo balikan yung manual.
Same is true sa atin, spiritual. Okay? Sabi ni Paul kay Timothy, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ang salita ng Panginoon, sabi niya, ito ay profitable. Okay? Mayroon itong advantage sa atin. Okay? Mayroon itong pakinabang, una sa doctrine. Okay? Reproof, correction, and instruction. You see, so this is our what? Spiritual manual. So, pwede nating basahin ito so that pagdating ng panahon na discourage ka, may mahuhugot ka, ay mayroon kang panlaban. Katulad nung sinabi ni Jesus Christ, nung siya tinempt ni Satan, di ba? Sabi ni Satan, gutom ka, di ba? Gawin mo itong bato na maging tinapay para kayo mapusog. Pero anong sabi ni Jesus Christ? As it is what? Written. Ibig sabihin, mayroon ng store knowledge. Ibig sabihin, nandun na yung principle sa ating Panginoon. He already adapted and He is ready to counter-attack. Eh? Kasi mayroon siyang bala. Sabi niya, it is written. Eh kung hindi natin nabasa yung manual, hindi natin alam kung paano mag-counter-attack. Kaya nga mahalaga na binabasa natin ito, minimemorize natin ito, so that when trials, troubles, persecutions, or temptation comes, mayroon kang counter-attack. Sabi ni Jesus, it is written 3 times. Magpatihulog ka, sabi ni Jesus Christ, it is written. Di ba? So, bigyan natin ng puwang, or rather we should intentionally read and study, internalize yung salita ng Panginoon. Otherwise, pagdating ng pagsubok, saka pa lang tayo magbubukas, saan nga ba yan? Saan nga ba yan? Paano nga ba yan? Eh? So, pwedeng magkaroon ka na ng store knowledge. Eh? You can get all you can. And can all you get. Eh? Ibig sabihin, ilagay mo lang dyan, i-reserve mo lang. Kung hindi mo pa yan kailangan ngayon, time will come, kakailanganin mo yan. So, kailangan natin magpakadalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi marami tayong pangarap na gustong maabot, marating. But we need the principles, no? Yung principles ng salita ng Panginoon, ng Bible. Ha? Kaya ang purpose nito, sabi ni Paul, no? That the man of God may be perfect and thoroughly furnished and to all good works. So, preparation. Hindi reactive. No? Dapat proactive. Okay? Prepare ka na. Bago pa dumating yung pagsubok, bago pa dumating yung persecution, kaya mo mag-counter-attack. Okay? Katulad ng ating Panginoon. Sabi kay Satan, it is written. So, meron siyang stored knowledge. Next is in Deuteronomy chapter 28. Okay? I think several Sundays ago, ating pong inaral ito. No? Sabi dito, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. If, meaning conditional. Kung makikinig ka, at kung hindi ka makikinig. Okay? So, whether you listen or not, it's your choice. Kaya lang, minsan, marami sa atin, ayaw natin makinig, pero gusto natin yung byproduct, yung result. No? Dito sabi niya, if you shall listen, not only once, but if you listen diligently, meaning attentively, meaning intentionally. Sabi ko nga kanina, mayroong sitwasyon na minsan narinig mo lang, pero hindi ka talaga nakikinig. O, balikan natin sa bahay. Di ba mga nanay, minsan, tatay, marami kang instruction sa bahay, may iniutos ka. Pagdating nila sa tindahan, chat-chat pa sa'yo, ano nga ba yun, ma, pa? Mayroon ba kayong ganyan? O di kayo nung umuwi, iba binili? Kasi narinig ka, hindi nakikinig. You see, instruction is very important. Okay? You have to listen diligently. You have to listen intentionally. Okay?
Hindi yung nagsasalita, yung mama, papa mo, tapos papa, then, maya, nakalimutan mo na. Eh? Yung usapan nyo, uuwi ka ng alas 6, umuwi ka ng alas 8. Because you're not listening diligently and intentionally. Okay? Sabi niya, to observe and to do. Di ba? To observe and to do all His commandments, which I command you this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Napakasimple lang sabi na po yun, if you listen diligently, attentively, intentionally, then I will set you above these nations. And same is true, church. Kung matuto lang tayong makinig sa Panginoon, God will set us high above your and my expectations. Kaya nga sabi ko, minsan, ang pangarap natin maliit kaysa pangarap ng Diyos. Ganon din minsan sa mga parents, di ba? Ang parents mayroong mataas na pangarap para sa iyo, parang ikaw, parang dito lang ako, ito lang. In verse 2, and all these blessings, remember? Sabi ng Lord, if you listen, you observe, you do all these blessings shall come on thee. Pupunta kusang pupunta. Kusang dadating and overtake thee. Uunahan ka pa. Meaning, ini-reserve na yan ng Lord para sa iyo. If you listen, if you do, if you observe. So, ano yung instruction? Listen, observe, na do. Listen, observe, do. Kasi, kung titignan natin, napakasimple. Okay? But it takes a lot of time to observe. It takes a lot of time and effort, resources to do. Meaning, if you observe, it takes your time. Meaning, kailangan mo talaga maglaan ng oras. Ang tanong, naglalaan ba tayo ng oras para alamin, kilalanin ang ating Panginoon? Naglalaan ba tayo ng oras para alamin, kilalanin ano ang kapangyarihan ng Diyos? Anong kaya niyang gawin? Sino siya sa buhay natin? Naglalaan ba tayo? Do we observe? Di ba? Kapag ka sa mga, again, no? Sa mga military man, kapag ka mayroon silang observation place or OP, ang tawag doon, it took time, lalo na sa mga sniper. No? Pag mayroon silang OP, no? Kailangan isang dalang araw, kahit naabutin ka ng 3 araw, you have to be in that observation place. To what? To observe the enemy. Meaning, if you observe the law of the Lord, it will take your time. Amen? Oh. Average Filipino, ilang oras kaya dito a day? Come on. Sa research. Bumaba tayo ngayong taon, unlike the past year. Thankfully, ang average Filipino would spend 3 to 4.5 hours a day. Dito. Last year, maximum 6 hours a day. Wow. Can you imagine? You have 24 hours and 1/3, almost 1/4. Tama? Yeah. But I'm nothing against this. Why? Kasi kung yung 4 hours mo na yun ay for learning, why not? But most of the time, those 4 hours maybe are just waste of time. You're not getting any information. It's not helping you. Okay? In fact, most of the time, sinisira nito ang ating core belief. If you are not careful enough. But to me, this is the strongest weapon I have. Kasi andito na yung aking materials, andito na yung mga outline ko, andito yung lahat, email ko, lahat, bangko, whatever, no? Andito, yung means. Okay. So to me, this is a very powerful tool. But it can also destroy us in many ways. So, sabi ng Lord, if you do observe, if you listen, observe, and do, then all this blessing shall come, and not only will come, pero uunahan ka niya. Kaya bago mo pahingin sa Panginoon, sabi na Lord, ito, naka-reserve na nga yan eh. Di ba?
Meron ba kayong minsan ay pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo, tapos meron kang, baka pwede naman dyan, meron kang palamig dyan, yung soft drinks. Hindi, kanina pa nga yan, may ice pa. Nauna na, kasi alam niya kada punta mo, hanap ka ng inumin. Yung inuming either soda, whatever. Hindi, pumunta ka doon, tapos, may merinda, gumawa na ako ng salad, alam ko ito paborito mo, di ba? Nag-overtake na yung blessing. Itong visit namin sa bar. Just this week, nung dumating ako doon, I've never mentioned kung ano yung, of course, marami kami, and then pagdating namin doon mismo sa region, pagdating ko doon, nandun na yung tuna pa nga. Sabi ko, sa aming contact person, sa focal person, sabi ko, ba't mo nalaman na ito yung gusto namin? Sabi, di ba, Pastor, nandun tayo sa Laguna, yan ang paborito mo. So, ibig sabihin, dahil kilala niya ako, dahil alam niya kung ano yung hahanapin ko, ayan na, naka-reserve na. Hindi mo na kailangan mag-mention. Di ba? So, ang Panginoon sabi niya, the blessing will overtake. Nandun na. Ano lang kailangan mong gawin? Listen, observe, and do the instructions. Am I right? Amen? Kaya lang minsan, pilit nating nilalabanan. Ang gusto nating gawin yung alam natin. Ayaw natin dun sa instruction. Okay? So we should accept instruction and follow it. Okay? Huwag lang natin pinakinggan yung instruction and then, bye-bye. You should know how to follow instructions of the Lord. I think sa office ganun din kayo. Di ba? Kapag ka mayroon ng instruction ng office, yung boss mo, you have to follow without questioning it. Tama po ba? Nung trip namin dito si June, nung trip namin sa Singapore, sabi ko, nagtatanong si Pastor, may schedule ka ba mamaya? Pastor, may schedule ka ba mamaya? Sabi ko, Brad, hindi ako tumanggap ng any schedules from other people kasi may instruction ako. Okay? I have to follow yung instruction ngayong araw na to. But bukas, libre tayo. Pwede tayo mag-take ng invitations. So if there is an instruction, you must be keen to follow instruction. So that's simple. Kaya sabi ng Lord, if you listen, you observe, and do, all these blessings will come and overtake you. Uunahan ka niyan. Amen? Okay? And then, sabi sa verse 11, and the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body. Now, I want it very clear, Sabi niya dito, the Lord will make you plenteous. Pagyayabungin ka ng Lord. Okay? I-improve ka. Or rather, i-bless ka in a way na sa pamagitan ng bunga ng iyong katawan. Meaning, kailangan mong ipagamit yung lakas mo. Meaning, kailangan mong you make yourself available. Okay? Hindi po pwede sabihin mo, Lord, bless me, and you do nothing. Lord, i-bless mo naman ako sa work ko at wala kang effort. Lord, bigyan mo ko ng tamang work at wala kang effort. Church, sabi niya, you will be blessed according to the fruit of your body, meaning you make yourself available. Tatrabahuhin mo yan. Kaya nga nandun yung pakikinig, pag-observe, at saka pagkilos. So you have to follow the Lord's instruction. And in verse 13, okay? Verse 13, sabi niya, and the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God. So mayroong condition again. Kung ikaw ay makikinig sa salita ng Panginoon, which I command you this day to observe and to do them. Okay? So once again, church, it requires your time, it requires your availability, and it requires your obedience. So kung titignan natin, napakasimple lang naman. Okay? But why is it sometimes parang napakahirap sa atin or napakatagal din sagutin ng Lord yung panalangin natin? Balikan natin yung basic, Nakinig ka ba?
Have you listened? At nung nakinig ka, sinunod mo ba? Sabi ko, marami ang nakikinig na hindi sumusunod. So the key is in your obedience, in my obedience. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, I beseech you therefore, brethren, that you what? You present your bodies a living sacrifice. Hindi sinabi ni Paul that you present your gift. You present only your tithes, your offering. But sabi ni Paul that you present your body a living sacrifice. The highest form of sacrifice. Yung katawan natin. Make yourself available. Make it acceptable. Hindi lang basta offering. Tandaan nyo, ang tupa na iniaalay doon sa templo ay hindi lang basta tupa. Yung tupa na yan, itatali doon sa labas ng templo at i-observe sa loob ng 3 araw. Kung ang tupa mo ay pilay, hindi yan tatanggapin. Kung ang tupa mo ay may ubo, magrupitusin mo na. Hindi yan tatanggapin. Kung ang tupa mo ay may batik, hindi rin yan tatanggapin. O ano ibig sabihin yan? Tapos tayo, kung kailan tayo may sakit, dahil na, Lord, lingkod na ako, Lord. Pagalingin mo ko, Lord. At yung ino-offer na tupa ng mga nag-aalaga, talagang yung best. Yung pinaka-best. Isipin mo, may batik lang, hindi pwede. Kailangan pure white. At yung maganda, pinaka-maayos, out of your crop, out of their livestock, rather, no? You see? Kaya tayo, ang kondisyon pa nga natin minsan, Lord, pag may time, di ba? Lord, pag may lakas, Lord, pag mayroon, Lord, listen, observe, and do. Right? Follow the instruction. Listen to the instruction and follow it. Okay? So, nasaan yung instruction natin? Nasa Word of God. Okay? Ang isang bagay, di ba? Kung ang itong TV ay may sira at hindi mo na kayang ayusin gamit ang manual, saan mo dadalhin? Saan mo dadalhin? Di ba doon sa company na gumawa nito? Tama? Pag may problema, doon mo dalhin. Ibalik mo doon. In fact, yung iba dyan may warranty nga kasi may tiwala sila sa produkto nila. 2 years warranty, 3 years warranty, 5 years warranty. Yeah? So you have to bring it back kung sino yung gumawa niyan. Tayo, pag may problema tayo, saan tayo pupunta? Saan? Pupunta ba tayo dun sa mga unbeliever? Pupunta tayo dun sa mga barkada natin dahil close tayo sa kanila? Or worse is, pupunta tayo dun sa... May problema ka Diyos ang may likha sa'yo. Bumalik ka sa instruction niya. Amen? Bumalik ka sa Panginoon kasi siya yung may likha. Ibig sabihin siya yung ating manufacturer, right? So kung sino yung manufacturer, doon ka balik kasi siya yung may alam paano ka ayusin. Hindi nyo, ngayon, no, tingnan nyo, ano nangyari sa mundo natin? Weird. Yung isang tao na nilikha ng Diyos, na lalaki, may problema sa feelings, na feeling babae, sino nagsasabi? Science. Kanino din nadala? Doon sa medication, doon sa scientific method. Kanino ka dapat babalik? Sa manufacturer. Balikan mo yung manual, yung Bible, ano may sinasabi ng Bible. Di ba? Amen? So, our spiritual problem, battle, ay hindi po kayang i-fix ng mundo. Ang mag-fix niyan ay ang Panginoon. So, we have to go back to the manual. Kasi mga kapatid, kung may problema itong cellphone ko na Samsung, ay hindi ko pwedeng dalhin doon kay iPhone. Tama? Ang maggagawa niyan si Samsung. Tayo ang may likha sa atin, Diyos. Kaya okay yung science, may naitutulong yung science sa atin. Yung medicine, may naitutulong sa atin. But if you have spiritual problem, you go back to the manufacturer. Sa instruction, sa manual. Okay? Doon tayo pupunta. Okay? Now, but it shall come to pass, sabi niya, if thou will not hearken, pag dadating ang araw na hindi ka makikinig,
to the voice of the Lord thy God, to observe, to do, and His commandments and His statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee, and overtake thee. Di ba? It's the opposite. Pag nakinig ka, pag nag-observe at sinunod mo, ginawa mo, dadating ang blessing at i-overtake ka ng blessing. Pero kung hindi ka makinig at susuway ka, ganun din. Ang sumpa ay dadating at hindi lang uunahan ka rin ng sumpa. It's the opposite. So, alin ang gusto nating mauna? Yung sumpa o yung blessing? Una, anong gusto nating dadating? Yung blessing o yung curse? Di ba gusto natin ng blessing, pero ang tanong minsan ganito, gusto natin ng blessing but we are not listening. We are not observing. We are not following the instructions of the Lord. So, it's clear, ha? Clear. Opposite, uunahan ka ng curse at mag-overtake din yung curse. Curse shall thou be in the city, and curse shall thou be in the field. Curse shall be thy basket, and curse shall be thy store. Curse shall be the fruit of thy body. Ibig sabihin, kahit na anong gawa mo, dami overtime ka, ubos na yung panahon mo, kahit anong ginagawa mo sa bunga ng iyong lakas at talino at dunong at skills, nothing is happening. Because curse shall be the fruit of your labor through your body. And the fruit of thy land, the increase of thy kin, and the flocks of thy sheep. Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shalt thou be when thou goest out. Meaning, kahit saan ka maghanap ng opportunity, curse. You go there, curse. You go, come, curse. If you don't listen. So, no wonder sometimes we feel that, wow, lahat na ng aking skills, lahat na ng title, lahat na ng accomplishment ko, ginamit ko na. But why is it that God is not blessing me? Because, sabi niya dito kanina, if you will not listen, if you will not observe thy statutes. Alam niyo yung statutes? The word statutes came from statue. Yeah? Ano yung statue? Di ba? Yung statue ay static, firm. Nakita ba kayo ng statwa na palipat-lipat yan sa bayan o sa... Yung statwa ni Jose Rizal hanggang ngayon nandun pa rin, di ba? That means it cannot be moved. Na makinig yung maigi. Itong ginagawa ng marami. Yung commandment ng Panginoon is His statutes. Meaning firm. Static yan. It cannot be moved. Kanya lang, ang tao nag-iisip na, siguro naman, maintindihan din ng Lord, ba't ako nag-compromise? Statutes ng Lord. Siguro naman, mahal naman ako ng Lord. Ang Lord, pag-ibig, hindi ako siguro, ipipinalize ng Lord. Hindi, naintindihan ng Panginoon kung bakit nagawa ko yun. Kasi nasa alanganin posisyon ako eh. Hey, church, the Lord's command is His statutes. Firm. Are you with me? Amen? Firm, static. So, when He said, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakasimple. It will be added, but you have to seek first His kingdom and His righteousness. Meaning yung effort, nandun. Minsan kasi ang effort nasa waiting ng blessing. Lord, kailan mo ko i-bless? Hindi, ang effort nandun sa seeking first the kingdom of God and His righteousness. Meaning, doon ka mag-effort, doon ka maglaan ng oras, doon ka mag-devotion. That is His statutes. Then later, makinig kayo, kahit hindi mo hingin, ibibigay sa iyo, nag-overtake na yung blessing. Are you with me? Kaya lang, marami sa atin dito, Lord, kailan. But you are not giving your time in His statutes. His commandments. Amen? So anong sabi niya? Curse be even the fruit of your body. Yung lakas mo, yung effort mo, yung talino mo, lahat na ng iyong kakayahan ibinigay mo na. But yet it seems na walang blessing. Because it is cursed indeed.
The Lord shall send upon thee cursing. Tingnan niyo. It is the Lord who will send and can only send curse. Kaya huwag kayo maniwala dun sa taong isinusumpa kita sa araw na ito. Walang taong kayang magsumpa sa iyo. Okay? Huwag din kayo magpaniwala doon na siguro, ba't ako nagkasakit, ba't nagkabukol yung siko ko? Siguro tinusok yun ng karayom mo. Ang nagsusumpa, Panginoon lang. Walang taong kaya kang isumpa. Okay? Pwede kang saktan ng kalaban, ng demonyo, i-possess kung hindi ka pa Kristyano. Okay? But you see, the curse comes from the Lord if you and I will not listen. Vexation and rebuke in all that thou settest thine hand unto for to do. Lahat ng gagawin mo is curse. Hindi bubunga. Okay? Until thou be destroyed. You see? Hanggang sa ikay mamatay na. Pag nag-disobey ka, kaya nga di ba sa mga backslider, sa mga nagbabackslide, sa mga ayaw nang maglingkod sa Panginoon. You see how, lahat, halos nakita mo lahat ng pagpapagal, and yet at the end of the day, sabi niya, it is cursed. And until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. So a person who forsake God, papadali ang buhay, you shall perish quickly because of the wickedness of thy doings. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee. Wow. You see? So kahit anong spray mo, hindi alis, ano? In those days kasi, yung kanilang treasure nasa kanilang farm. Pero ngayon, ganun din yan sa hanap buhay natin. Why is it one struggle after another? Bakit hindi umaalis itong sabi natin na malas? Bakit hindi umaalis yung malas na yan? Why? Because the Lord make it cleave. Until He have consumed thee from off the land, whither thou goest, and to possess it. Tingnan nyo, kahit saan sila pupunta, malas. Pero si Joseph, di ba? Sabi naman ng master ni Joseph, napansin ko kay Joseph, anumang bagay na ipinagkatiwala sa kanya, na hinawakan niya, na ni-manage niya, nagpa-prosper. Di ba? Even yung master ni Joseph na unbeliever, nakanotice kay Joseph, anumang hahawakan, anumang ipinagkatiwala, nagpa-prosper. Minsan, di ba, mayroon ding kahit anong simpleng ipinagkatiwala, kunti na nga lang, nawala pa. Ha? So, kaya ang Bible, yung principle ng Bible is simply lang sabi, di ba? Faithful in small things. Bibigyan ka ng mas malaking bagay. And you know, sometimes, no, we have this wrong connotation na, ang dami niya ng blessing, ang dami niya ng ginagawa. Bakit sa kanya pa ipinapagawa? Bakit siya pang pinagkakatiwalaan? Bakit siya pang pinromote? Natural. Biblical is, pagka ikay mapagkatiwalaan sa maliit, bibigyan ka ng mas malaki, at mas marami, at mas marami. Kung ako ang leader, ba't ko pagkakatiwalaan? Yung isa pa nga lang, hindi niya mapalago eh. Yeah? So meaning, kung itong tao na ito, bakit pinagkakatiwalaan? Si ano nagtitiwala dito? Si ano nagtitiwala? Si ano nagbibigay ng trabaho dito? Si ano nagbibigay? No wonder, pagka ang isang tao na masipag at maraming accomplishment at ginagawa, hindi mo na kailangan ng credential sa papel eh. Tingnan mo lang yung, sino ba nagtitiwala dito sa taong ito? Sino ba napapagawa sa kanya? That's already his credential, her credential. So, kung mayroon kayo nakita mga tao na maraming ginagawa, and yet pinagkakatiwalaan pa, it's because normally, boss, people in leadership ay magtitiwala sa taong pinagkakatiwalaan din ng iba. Hello? Hello? Amen? So, ang desire natin, hindi dapat, gusto ko ng posisyon na yan, gusto ko ng promotion na yan, gusto ko na gawin mo kung anong ibinigay mo na dun sa iyo. And do it the best you can. So people around, makita nila, I wonder why pinagkakatiwalaan to ng taong ito. So, hindi na ako maghahanap ng resume, hindi na ako maghahanap ng magre-recommend. Nung malaman ko lang na pinagkakatiwalaan ka ng taong ito, it's already your credentials. Are you with me? Amen? Okay?
Number 3, and last. Okay? Last. Okay. So, let the purpose of the Lord prevail. First, anong gagawin natin? Listen to advice. Okay. Hindi magpre-prevail ang purpose ng Lord sa buhay natin kung matigas ulo natin. Hindi magpi-prevail, no? Ang purpose ng Lord sa buhay natin kung hindi tayo nakikinig sa instruction. Bakit? Sarili mong diskarte yan eh. Okay? So third is, if we want the purpose of the Lord to prevail, let us gain wisdom. Now, knowledge is something na pwede mong matutunan on your own. Pwede mong i-research, no? So to add your knowledge. But sabi nila, ang wisdom is different. Wisdom is the right application of knowledge. Pwede kang magiging marunong, pero tuso ka. Di ba? Pwede kang naging matalino, pero mapaglamang sa kapwa. Okay? Pwede kang nasa posisyon, pwede kang may award, pwede kang kilala, pero wala kang ginawa doon sa alam mo, kundi mandaya. So you can earn knowledge on your own. You can earn knowledge by studying, listening from other people. But wisdom is this. Wisdom is the right application of knowledge. Tingnan natin sabi sa Proverbs chapter 4 and verse 7. Basahin natin. Ready? Start. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Ulit-ulitin nyo. Ang ganda ho, no? Say, wisdom is the principal thing. Meaning, this is the major thing. Kaya nung si Solomon, kaya nga niya nasabi niyan, kasi nung hiningi sa kanya, anong gusto mo? Sabi, wisdom. Wisdom, wisdom, wisdom. Why not money, power, position? Because if you have wisdom, the right application of knowledge, you can have money, you can have position, you can have possessions. So sabi niya, wisdom must be your principal thing. Pero paano tayo magkaroon ng wisdom? It is the right application of knowledge. Meaning, kung gusto mo magkaroon ng wisdom, you must gain knowledge. Sabihin, baka itong wisdom galing yan sa Panginoon eh. So kahit hindi ako mag-aral, magkakaroon lang naman ako ng wisdom. Wrong! Sa ilan, let the Holy Spirit lead me. Kahit hindi na ako magbabasa, bibigyan ako ng Holy Spirit na sasabihin ko mamaya. Wrong! Wisdom comes from knowledge. And it is the right application of knowledge. Meaning, mga kapatid, mag-effort ka na mag-aral. Amen? Gusto mo ng wisdom galing sa salita ng Diyos, basahin mo, aralin mo ang salita niya. Okay? Gusto mo magkaroon ng wisdom, you ask the right person. Ask for the right people. Look for the right people. Successful and godly people. Marami kasing successful sa mundo na hindi naman tama ang ginagawa. Successful in the sense of material things, but they are not successful in spiritual matters. So, sabi niya, with all your getting, you get understanding. Dapat maunawaan natin. Kaya nga sabi niya, no, you gain wisdom for your future. Many are the plans in the minds of the man, in the heart of a man. But it is the Lord's purpose that will prevail. Pero paano mag-prevail? You must have wisdom. Hindi magpiprevail ang purpose ng Lord pag wala tayong wisdom. To do, to apply the right thing as we learn it. So again, bilang isang tao na matalino, ito yung advice niya sa atin. We should get wisdom. So, church, young people, hindi lang yung natutunan natin sa school, kundi paano natin i-apply sa tamang paraan yung natutunan natin. Sa mga bagong mag-asawa, hindi ibig sabihin na nag-start na kayong mag-asawa, alam nyo na yung lahat. You can ask advice from other people. Paano mag-alaga ng anak, paano magpalaki ng anak, paano mag-disiplina ng anak, you can ask. Hindi po experiment.
Okay? Na-experimentuhan natin yung anak natin. We can learn from other people. That's why you can read instructions, experience, and apply. Okay? And also on leadership. No? Kahit tayo mga leader na, ito lagi ko sinasabi sa ating mga pastor, kahit tayo pastor na, we still need to learn. We still need to learn from other people or rather mag-aral at magbasa ng libro. So I hope you don't mind sa ating pong mga leaders. No? If I say, don't stop learning, don't stop studying, keep on. Just keep on. Kung ano mang opportunity na binigay sa atin, no? We should grab that opportunity. No? And make wisdom as the principal thing. Okay? So with all our gettings, what? Get understanding. So paano natin maintindihan? Apply. Di ba? Sa learning pyramid, anong sabi sa learning pyramid? Almost 5% ang natutunan na re-retain sa atin kapag tayo ay nakikinig lang. Tumataas yung percentage kapag nakikinig, nakikita mo. Tumataas yung retaining percentage kapag nakikita mo, naririnig mo, ginagawa mo. Yeah? So kaya nga, tama, sabi ni Solomon, no? You must what? You must listen, you must observe, and you must do. Para mas mataas yung retaining percentage yan sa isip natin. So, last is to do. Kailangan mong gawin. I-apply, gawin. So, others can learn from us. So, today, let the purpose of the Lord prevail. Listen to advice, accept and follow these instructions, and gain wisdom for your future. So, huwag nating ipagkatiwala kanino man yung bukas natin na basta na lang dadating, basta ka na lang maging successful, basta ka na lang yayaman, basta ka na lang ma-promote, basta ka na lang, malbigyan ng magandang position if you are not working towards it. Listen, observe, and do. Listen to advice, accept, and follow instructions. You gain wisdom for the future. As I close, naalala niyo illustration ng palaka na gustong umakyat dun sa puno. Yung mga kasama niya sa paligid, sabi, hindi mo kaya yan, mataas yan. Palaka tayo, dapat sa tubig lang tayo. Dito lang tayo sa swamp, hindi ka pwede umakyat nun. So, yung palaka ay, kung tayo akyat siya, akyat. Nung lumingon siya, nakita niya yung mga, yung mga ibang palaka sa amin, naggaganyan, no? Kasi akala naman, sabi naman pala, hindi yata tayo narinig. Sabi, uy, hindi mo kaya yan. Uy! Kasi hindi marinig. Kaya, Papa, hindi mo kaya yan, mapapahamak ka. Oh. Yung palaka naman, paano papalakpakan sila? Kasi, bingi siya pala, no? Bingi, hindi niya marinig ng sinasabi pala, Papa, hindi mo kaya yan. Dito lang tayo. Swamp lang. Dito lang tayo. Sa tubig. Huwag ka umakyat. At the end of the day, yung palaka nakaakyat doon. Dahil, bingi. Bingi sa criticism. Hindi bingi sa instruction, ha? Sa instruction, makinig. Pero sa criticism, matuto kang maging bingi. Do not allow other people kill your dreams. Do not allow other people steal your dreams. Let the purpose of the Lord prevail. Kung alam mo at confident ka, this is what God wants me to do. Go ahead. Sasabihin ng ibang tao, wala kang kikita, wala kang sweldo, paano magkapera, mahihirapan ka dyan, huwag yung Bible. Kailangan natin maging bingi sa criticism. So that we can listen, observe, and obey His orders para sa atin. Ganon din ang Panginoong Jesus, diha? At the night before He was crucified, sabi niya, Father, if it be possible, let this cup pass from me. Okay? Let this cup pass from me. Yun yung unang hiling niya. Nung siya'y hinuli na, ito ngayon, di ba?
Di ba, sa sobrang inis ni Peter, nakataga siya ng, ng tenga ng sundalo. No? So, pwede siyang, kumbaga, pwede na siyang i-exit noon. Eh? Pero, sa isip natin pa, not my will, but let your will be Father. So, sa buhay natin ganun eh. Maaaring may mga tao na i-try tayong i-save doon sa, sabihin na, i-save kita dyan. Hindi kalooban ng Lord yan, dito ka. No? But if it's clear to you, sa tingin ng ibang tao, ikakapahamak mo, sa tingin ng tao, ikakahirap mo, sa tingin ng tao, negatibo, pero ikaw, nakikinig ka sa Panginoon, sabi ni Jesus, but not my will, let your will be done. Yeah? So today, I hope the purpose of the Lord will prevail in our life. Not their purpose, not even your purpose. But let the purpose of the Lord prevail. Let us pray. Father, thank you sa araw na ito. Salamat sa mensahe na ibinigay niyo sa amin. Salamat, Lord, for reminding us. Yes, many are the plans in our hearts, in our mind. But let your purpose prevail over all these plans. Maaring sa tingin ng ibang tao, ito ay kawalan. Sa tingin ng ibang tao, ito ay negatibo. Sa tingin ng ibang tao, ito